ano-anong mga requirements ang ipinasa ko sa Blue Collar Agency bago ako makarating dito sa Denmark. Sa ngayon, tamang ikot lang muna tayo at i-enjoy nyo yung ganda ng paligid na bawat madadaanan ko. Talaga naman kahit saan kalamingon, basta mayaman na bansa, akala mo lahat ng paligid na pagkamahal kung pagpipresyuhan mo. Iwan ko kung ako lang nakaka-observe ng ganito, talagang mamamangha ka o kaya speechless ka na lang. Ang ganda pa ng kalsada, kahit saan kalamingon, berde ang kapaligiran. Kita nyo naman, di ba? Kaya sarap magmotor napakaaliwalas sa mata at parang napaka-presko. Tapos ganito, nakamotor ka pa, parang pakiramdam ko napakalayo sa problema. Iba talaga ang naibibigay ng saya kapag nagmumotor ka kaysa sa nagko-commute ka. Gaya nito, kung nagko-commute ka, hindi mo naman yung nakikita ng buo yung harapan. Tsaka iba yung naibibigay na adrenaline kapag ikaw mismo may hawak ng manubila. Siguro ang makaka-relate lang nito yung mahilig sa motor. Kumbaga tawag dito throttle therapy, pangtanggal stress sa trabaho at pagod. Kahit ganito lang masaya na ako. Tsaka yung motor ko naman napakatipid nito sa gas. Tsaka ang bukod naman dyan napakamura ng gas dito, kaya hindi mo ramdam. At ngayon sinasamantala ko lang yung ganitong panahon. Kadalasan kasi ng panahon dito ay laging maulan. Bibihira lang yung ganitong maaraw. At hindi rin naman ako makakapag-vlog pag maulan. Baka masira yung camera ko. Napakahirap pa naman mag-ipon bago ulit makabili ng camera. Kung sa bagay kasi ang summer dito ngayong buwan ng July, August, sa atin sa Pinas, mga ganitong buwan kasagsagan to ng tag-ulan o kaya bagyo. Kaya siguro ganun na lang, kasi tag-ulan talaga mga ganitong buwan. Yun lang yung pangit dito, yung summer maulan, bibihira lang umaaraw. At ngayon sa video na to, habang naaalala ko pa yung nag-comment sa nakaraan video ko, shoutout sa iyo. Ang tanong niya ay tungkol sa ano-anong mga requirements ang ipinasa ko sa Blue Collar Agency bago ako makarating dito sa Denmark. Una ay ang EU visa passport page. Yun yung visa na naka-attach doon sa passport nung pumunta ako ng Czech Republic. Pangalawa ay ang Czech Republic Working Permit Card or TRC. I-scan mo lang yan, tapos isusulat mo yung complete address kung saan ka nakatira sa Czech Republic. Tapos isusulat mo yung postal code at city. Pangatlo ay ang qualification plus school degrees, tapos reference letter na issue ng previous company mo or employer. Pang-apat ay marriage certificate kung ikaw ay may asawa na. Pang-lima ay Philippine ID card na may nakalagay na home address mo sa Pilipinas. Gaya sa akin, ang pinasa ko ay SSS ID. Pang-anim ay driver's license. Di ko lang alam kung pwede yung non-pro. Basta yung sa akin ay professional driver's license 1 and 2 lang. Pang-pito ay passport, scan copy, lahat ng page magmula sa pinakaharap at sa pinakalikod. Kailangan clear copy, tapos isisave mo sa PDF para pag bukas sa email nandun na lahat.
hindi pa isa-isa. Dahil pag hindi siya naka-PDF, paulit-ulitin sa'yo ng agency. Hindi yan tatanggapin pag hindi naka-PDF format. Gaya yung nangyari sa akin, hirap na hirap ako paano i-convert sa PDF. At umabot na nga sa punto na galit na yung nagpa-process ng papilis ko eh. Buti na lang tinulungan ako noong nandito na sa Denmark na si Richard Batoktok. Kaya maraming salamat sa iyo pre, dahil sa tulong mo. At yun na lang ang isang documents na hindi ko matapos-tapos at di ko makuha kung paano ko gagawin. At siya lang tumulong. Pero ngayon alam ko na paano gagawin. Dati kasi wala na akong oras. Sobrang gaul na. Ang bilis kasi ng proseso. Halos 1 linggo lang. Kaya lahat ng dokumento mabilisan ng pagpaprocess at pagpapasa mo. Mayroon pa ako trabaho. Tapos panggabi pa. Talagang hirap na hirap ako kung paano ko gagawin. Dagdagan pa ng inaantok ka. Pangwalo ay complete address mo sa Pilipinas, street number, city at province with postal code or mas pamilyar sa zip code. Pang-siyam ay 10 Philippine number or tax ID number. Pang-sampu ay selfie photo picture. Ito ay gagamitin sa company para makilala ka pagdating mo sa planta at para sa DANIS system nila sa company. Pang-11 ay ang contact number para sa emergency, meron sila makukontak. Gaya sa akin, ang nilagay ko ay buong pangalan ng asawa ko at number sa Pilipinas. Pang-12 ay ang bank account na gagamitin mo pansamantala para makasahod ka pagdating mo dito, dahil hindi ka naman agad-agad makukuha ng bank account hanggat wala ka pang TRC o kaya insurance card or number. Gaya sa akin, ang ginamit ko ay Revolut. Mag-open account ka lang dyan, through online lang naman yan, madali lang. Kailangan pag nag-open account ka dyan, naka-euro kaya naka-DKK. Dahan-dahan muna tayo, ayaw ko bumusina, nakakahiya naman. Lampasan muna natin to para hindi tayo makabala at nakakahiya. Ganyan sila dito mga puti, may hilig mag-jogging kahit hangaling tapat. Gusto kasi nila umitim eh. Ang problema, hindi naman sila naitim eh. Nagmumukhang lechon lang. May isa pa, buti tumabi. So ayun, tuloy lang natin. Kapag mayroon ka ng account sa Revolut, buksan mo lang yung bank details gaya ng bank account, bank name o kaya IBAN number. Screenshot mo tapos isi-send mo doon sa agency, doon sa nagpo-process sa'yo. At ang pang-13, health insurance card na issue dyan sa company mo sa Czech Republic or saan ka man ngayon na bansa dito sa Europe. At yun lang lahat ang requirements na pinasa ko at hiningi nila. At ipa-plus ko na lang dito sa screen lahat ng requirements. I-post nyo na lang. Sana makatulong. At yun lang, see you sa next vlog. Alerts.